Good morning at welcome pong muli sa vlog ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan, so ito na po yung na-ready natin na mga seedling tray sa ating nursery. Ayan, simula na naman tayo. Ayan, ayan po. So, naka-ready na ang ating mga seedling tray. Ito naman po, nakabuhag-hag na rin natin yung mga organic soil. Gagamitin nating media para sa pagpupunla. So i-sterilize na lang po natin yan. Yeah. So first thing in the morning, kumusta mga red tilapia? Papakain ulit tayo araw-araw tuwing umaga. Yeah. Kumustahin natin, ayan mga tilapia. So unang sibad, tingnan natin kung may sisibadaan. Yan. Yan. Good morning. Wala pa. Nahihiya-hiya pa sila. Tingnan natin. Dalawa. Ayan. Aba, mga busog. Nahihiya pa. Yun. Tatlo. Ayun. Ayan o, ang liliksi. Tatlo. Ayan, nahihiya-hiya pa. Apat. Ayan. So, tingnan nyo po yung tubig. Ayan, mas mabuti rin po yung maganda. Yung tubig ay ganyan. Kasi po, yan ay lumalabo. Gawa ng, ayan, yung mga pilet na pinapakain natin. So nagsisilbing pagkain pa rin nila yan, mga lumot-lumot po na. Kaya siya ay lumalabo yung tubig. Yan. Yung iba nga po hindi gaano talaga pinapalitan dahil yan ayun sinisibad. Ang lalaki. Galing. Nakakatuwa. Ayan. Good morning, kumain na kayo mga red tilapia. Ayan, huwag nang mahiya. Dito po ay sa isang mini fish pan namin ito ay ayan, medyo malalaki na yung nandito. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. Ayan. Tingnan natin ito, malinaw-linaw pa. Oops. Ayan. Tingnan natin kung may sisibad. Ayun. Ayan. Natin doon mga busog yata pero yan, sumisibad na sila. Dalawa, tatlo. Ayan, kain na kayo, mamaya. At apat. Kaya na kayo. Naligo na ba kayo? Ayan, wag kayo. Baka kayo malunod. Ayan, joke lang po. Dito sa kabila. Ayan. So, kain na kayo mga red tilapia. Ayan. Takpan natin yung ating pilit dito. Ayan. Diyan lang po kayo, panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Ayan, so kain na sila. Ayan. So, ayan, thank you for watching. Dahil nakapagpakain na tayo, yung ating mga manok naman dyan ay paligaw naman sila dyan. Kaya anytime silang kumakain, hindi katulad ng mga fish da. Ayan. May dala din po tayo. Ayan lalagyan or tray ng tray na to dahil magka-harvest tayo ng unahin natin itong ayan, harvest time pong muli ang ating blue tern natin dahil mauubos na po yung ating stock sa bahay. Ayan, uulitin ko po, ang blue tern natin ay isang herbal o herbs na makakatulong sa pagpababa, especially sa tulad ko
ng blood pressure. Ayan. Napaka-effective po dahil normal na po palagi yung aking blood pressure. Pampaganda ng kutis. Ayan. So, nakakaganda ng kutis. So, totoo kaya? Yes po. Ayan. Kahit tayo ay medyo or nagkakaedad na. Ayan. Glow pa rin tayo ng konti. Unlike nung tayo kabataan, syempre talagang yung skin natin doon ay young. So kung pwede nga lang na forever young di ba? May kanta tayong forever young. Ayan, sa blue tar natin, pampababa ng blood pressure, ng blood sugar. Ayan. And then pampaganda ng kutis, then anti-inflammatory din po ito kapag halimbawa ay mamaga tulad ng inyong lingkod, dahil na isa sa mga nakakatulong ang butter natin sa hindi pa namamaga yung ating gallbladder. Ayan, dahil ang inyong pong lingkod ay may problem sa ating gallbladder. So ako po ay lumalaban. Survivor tayo ng gallbladder stone. Yan, so iniinom ko po yan para makatulong na hindi mamaga yung ating gallstone sa loob ng ating gallbladder. At nararamdaman ko po yung epekto niyan. Ayan, kaya patuloy tayong umiinom nito. So, yung pong benefits nito, ayan, pampababa ng blood sugar, pampababa ng blood pressure, ayan, at pampatalas ng isip din. Ayan, so nawa naman ay tumalas pa rin ang ating kaisipan. Ayan, ayan po yung mga benepisyo niya. Ayan, anti-inflammatory sa mga namamaga. Ayan, nakakatulong para hindi mamaga anumang kailangang mamaga. Ayan, wag lang ang puso na mamaga. Joke lang po. Ayan, so makakatulong po ito. So paano naman po ang pag-inom o paggawa? Ito po ay ginagawa kong tea. Ayan, so blue tar natin tea tuwing umaga po sa isang mainit. Hayaan nyo po yung mainit na tubig na matunaw, kumatas yung kanyang kulay blue, kaya nga blue tar natin. Ayan. So gagawin, inumin po natin. Ang ginagawa ko po doon ay may nilalagay po akong honey. Ayan, honey para masarap-sarap ng konti, malasa-lasa. At edible din po siya, pwede siyang kainin ng hilaw. Ayan. Sumususo tayo dito. Pwede siyang kainin ng hilaw. In fact, sa katunayan nga po ay sinasama ko po siya sa salad. Nung kami po ay may lettuce pa, pipino, ayan, sinasama ko po ito. Mas mabisa kasi nga raw or hilaw nating kinakain. Manamis po ang lasa nito. Ayan, thank you for watching. Diyan lang po kayo. Panoorin niyo po ako hanggang sa dulo at marami kayong matututunan sa inyong lingkod. Mga information at impormasyon. So, tagal na po nito. Almost 1 year na. Patuloy pa rin po yan. Inabot na po ng tag-ulan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pamumulaklak at pamumunga niya. So, lipat po tayo dun sa kabila dahil meron ako yung makita kabilang side dito na mas marami ang bunga. Tapos, mamaya kaya meron akong dalan dito na paso. Pupunin din natin yung bunga para tayo ay may pang tanim na muli. Ayan, tingnan nyo po ito, ayan, wala po siyang gapangan, kaya ang ginapangan lang niya po yung sili, yung bell pepper, kaya dyan lang po, ganyan kababa, pero ang daming bunga.
So, ayan po, ganyan tips pong muli. After ko pong mag-harvest ng bulaklak na to, ay yung bunga naman. At kukunin natin yung seeds o yung mga buto tulad po nito. Ayan, para may pantanim pa rin tayo. Continuous po yung ating pagtatanim. O, ang aming pong gulayan sa paaralan ay nagpo-produce ng mga organic na halaman, organic na gulay, mga bulaklak. At nagpo-produce din po kami ng sarili naming mga punla or mga seedlings. O, di ba? So, dyan lang po kayo. Ganyan po tayo. Kung gusto po nating ma-preserve yung ating, may bell pepper po. Ma-preserve po natin yung ating mga variety, yung species ng ating mga halaman. Ayan. So, nagtatabi po tayo ng mga seeds. So, ang tawag po dun ay seed saving. So, ayan. Ang dami pong bulaklak dito. Oh. Ayan. Oops. Mababa lang siya dahil wala siyang gapangan. At ito po ay hindi ko yan pagagamas. Ayan. Mabubunot. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po yan, oh. Dami. Yan na po, oh. Dahil mauubos na yung stock natin sa bahay. So ako po'y kumukuha nito, nilalagay ko lang po sa ref para hindi siya agad matuyo. Ayan. Nilalagay ko po sa plastic para may konting hangin para hindi siya agad matuyo or masira. Ayan. Dahil po pag na-expose siya sa moisture or tubig ay kumukupas yung katas po na kulay niya ng kinukuha natin. At automatic na po pag nilagyan mo siya ng mainit na tubig, ibinabad mo sa mainit na tubig, ay kumakatas na yung kanyang kulay na blue. Kaya siya ay blue ternate. Ayan. Dami dito, tsaka mababa. Kaya gusto ko ditong mag-harvest. Ayan, no? Oh. Ayan, pagka pumapasok na tayo regular po dito sa school, ayan, ay ginagawa din nating tsaa ito. Araw-araw po yan. Bago tayo magsimula, o pagkatapos nating gumawa dito sa gulayan. Ayan, yung pinakang tsaa natin. Yan, okay na po. Ayan, thank you for watching. Sana po ay nasiyahan kayo sa panonood. At ayan, mamaya balikan natin dun sa isang area. Meron pa rin po doon yung pag-harvest natin ng mga bunga o yung may mga buto. Ayan, ang daming mga bulaklak, oh. Yung mga nahulog na mga seeds. Ayan, balik tayo din. Tuloy tayo doon sa dito sa ating greenhouse. Tuloy po tayo dito. At meron pa akong ipapaliwanag i-discuss. Ayan. So araw-araw po ay nalilinis na natin yan. So ito na po, natanggal na po natin yung mga damo. O ayan, ito yung mga damo. Ayan. So utay-utay lang. Sabi nga, step by step ang procedure. Ayan, maliwanag na, malinis na. Ayan, so mapapansin nyo po dati, dito po may mga damo. Ayan. O, hinayaan po namin na lumago muna yung mga damo at ayan po yung mga damo na yan. Isa-isa na pong binunot ng inyong lingkod yan. So, gulayan tips. So, dahil ito pong plat na to, tatlong plat na to ay mga herbs ang ating nakatanim. Dito po una ay Thai basil, pangalawa ay tarragon, pangatlo ay peppermint. Ayan. So, gulayan tips. Hindi po, ito talaga maarte ako, joke lang maarte. So, yung mga damo po ay hinayaan namin dito. Dahil po yung mga herbs na yun ay natutuyo lang yung katawan. Minsan po, nandyan lang sila.
So kung gusto nating i-preserve po yung ating variety o species ng ating halaman, hayaan lang po muna natin. Then tayo na po mismo yung bumunot ng mga damo, dahil may mga tao, ayan, may mga individual, lalo na tigit mga mag-aaral na hindi nila kilala yung halaman. O take note. So maganda rin po na papag-aralan natin yung mga uri ng halaman. Ayan, tulad po nito, pag dinala po natin yung mga mag-aaral dito, tapos bunutin ang mga damo. So minsan po, binubunot nila yung mga gulay. Ayan, dahil hindi nga po nila nakikilala. Ayan, nalalaman yung mga uri ng halaman. Ayan. So siguro kapag namunga at lumaki lang po nila, na identify yung ating mga halaman. So tulad po nito, dahil herbs to, bubunutin yan. Kahit nga po yung aking dalawang katulong na nakakatulong dito, si Kuya Ludes and si Kuya Hill, hinahayaan ko na lang, ako na ang magbubunot, ako na ang maglilinis diyan. Dahil ayan nga po, pag binunot at hindi nila na-identify yung ito, tulad po nito, ito po ay ayan, sumisibol na po siya. Mamaya diligin ko. Ito po ay Thai basil. At gulayan tips, kapag may mga herbs po tayong ganyan, ang mga herbal po, pag ayan bango, pag na-touch po natin ang dahon yan o nabunot natin yan at may naamoy po tayo na medyo matapang, ayun, matapang, ibang halaman na po yun. So kung yun po ay halimbawa nito, kinuha ko yung Thai basil, ayan po, Thai basil po yan, ayan. So meron na nga po ako nabunot kahapon. Kaya inilubog kong muli sa lupa, then didiligan natin. Ito po yata yan. Ayan, so ito po ay mga Thai basils, ayan po. So hahayaan lang po natin. Ang gagawin po natin dito ngayon ay hahayaan po nating buhay sila dyan. Then kukunin po natin, ililipat po natin sa mga seedling bag lahat. Tapos bubungkalin po muna natin to ating garden plot. Kasi nga po, dahil ito po ay matagal ng may tanim na mga damo or mga herbs, yung lupa po ay tumitigas. Ayan. Ibig kong sabihin ay hindi siya nabubuhaghag. So kukunin po muna natin, ayan, pag-conserve po natin o pag-preserve po natin ng halaman, lalagay po natin doon sa mga seedling bag para sila ay buhay pa rin. Ayan, para pag binungkal po natin at may prepare natin yung garden plot, saka natin itatanim pong muli. O, di ba? Yan, gulayan tips, ganyan po tayo mag-alaga. So, ayan, kung hindi po kilala ng mga mag-aaral, especially mag-aaral, o individual, tulad po nito, ayan, para talagang damo lang. Ayan, nabunot ko yan kahapon, binalik ko pong muli. Yan po ay Thai basil. Ayan. Dito naman po sa pangalawa, ayan, dahil nabunot ko rin po ito kahapon, dahil ang dami nga pong may mga langgam, ito naman po yung peppermint, ayan, herbs natin. Ayan, may mga. So ito naman po ay menthol, ayan. So kapag ninuyan nyo po ito, para kayong nag-toothbrush, ayan. Para siyang lasang toothpaste. Ito po. So nabunot ko po yan. So didiligan natin para mabuhay. Ayan po yung isa, yung buhay na buhay. Ayan, ito. Ayan. So kung mga mag-aaral lang po na hindi gaano kilala yung halaman, bubunutin niya. Bunutin ng damo. Minsan binubunot po pati mga halaman. So yun po ay peppermint. Dito naman po yung tarragon natin. Ayan, ito po. Tips pong muli, pagkakaiba yung amoy, matapang, herbs po yun, o herbal. Ayan, ito naman po ay tarragon. So dito rin po sa dulo, meron pa rin. Ayan, kilala ko po kasi sa tagal ko ng gulayan sa paaralan at pinag-aaralan yung mga uri ng halaman. Ayan po, ito po yung peppermint. Ganun pong muli ang gagawin natin tulad nito. Mga tarragon na yan. I-replant natin, then bubungkalin natin yung lupa. Ayan, yung garden plot, dahil namuuna po yung lupa niyan. So hindi na po magpe-penetrate yung mga small roots ng ating mga halaman. So kailangan buhaghag at maganda yung ating lupa. Ayan. So thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy at sana po ay meron kayong natututunan sa inyong lingkod. Muli po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Ayan, step by step po tayong
naghahanda para sa ating digmaan, sa ating gulayan sa paaralan, para makapag-produce tayo ng mga organic at malulusog at safe na mga gulay. Muli, ito pa ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Simulan ko na dahil hindi pa mainit. Sasabing ingat po tayo palagi, and thank you for watching. God bless us always. Shout out sa ating mga stakeholders ng Lupa program sa DA Calabarzon, sa DA Calambarin po, at sa ating mga ka-team Kurong Kaway. Thank you for watching. Tara na at magbrigada na. Brigada dito sa Gulayan, brigada rin po sa ating silid-aralan, sa ating paaralan. Thank you for watching. God bless. Shout out sa ating mga kapatid, sa aking mga kapatid at sa aking mga magulang. Ayan, kay nanay, kay ama, kay mga kapatid sa mga sulok ng mundo sila naroon. Ingat tayo palagi. God bless us always. At siyempre sa nag-iisa kong may bahay, ang aking may only one, ayan, Ma'am Elaine. Ingat ka dyan, huwag ka masyado magpagod sa pagbibrigada. Huwag ka magbubuhat dahil hindi ka pa pwedeng magbuhat ng bibigat. Thank you for watching. Alam mo na yon. God bless. At syempre sa Panginoon, hindi pa pala tayo tapos sa ating may kapal. Yeah. Thank you Lord for all the blessings. Maliit man o malaki. God bless us all.